Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kapaligiran, at iba pang mga kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Nag-uugnay sa bawat sektor ng lipunan at tulay ng kapayapaan. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Hatid sa inyo ng Kutawato Multimedia Network o Kumunet. Samahan ng iba't ibang civil society organizations sa Mindanao. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang mapayapang gabi ng Huwebes sa ating lahat, sa lahat ng ating mga tagapakinig ng DXMS Radio Bida at ng ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Salamat sa mga tagapakinig ng probinsya ng Maguindanao, North Cotabato, Lanao del Sur, Sultan Kudarat, Bukidnon, Sulu, Basilan at Tawi-Tawi. At sa mga lungsod ng Takurong, Kidapawan at Cotabato. Araw po ngayon ng Huwebes, ika-19 ng Hunyo. Ito po ang ika-7 beses na pagsasahimpapawid ng ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan ngayong taon. Mga kaibigan, mga ka-network at sa aming mga tagapakinig, lagi po nating subaybayan ang mga kaganapan sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at ng Moro Islamic Liberation Front o ng MILF. Kaugnay nito, ang ating programa ay humahanap ng paraan para makakuha ng mga bagong kaganapan hinggil sa usaping pangkapayapaan. Tama ka dyan, kasamang Ate Jean Nusop. Dahil sa pamamagitan ng ating programa, nabibigyan natin ng mahalagang impormasyon ang ating mga tagapakinig. Kaya sa aming mga tagapakinig, mga kaibigan at ka-network, samahan niyo po kami tuwing Huwebes ng gabi sa ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Makinig at makialam dahil ang pag-unawa ay isang hakbang tungo sa kapayapaan. Mapya magabi, Pio Kolongon, na imbag na labi, maayong gabi sa tanan. Ako po si Yusop La Makabuat. At ako naman po si Jehan Usop. Kami po ang makakasama ninyo sa isang oras na talakayan hatid sa inyo ng Kutawato Multimedia Network o Kumunet. Noong nakaraang Huwebes ay ating pong nakapanayam ng live si Attorney Haron Milling, Executive Assistant ng ating BTC Chairman Muhager Iqbal. Kanya pong ipinaliwanag sa ating mga tagapakinig ang mga specific na probisyon na nakapaloob sa Normalization Annex hinggil sa aspeto ng decommissioning at sa pagbubuo ng Independent Decommissioning Body o IDB. At sa kaugnay din po, usapin mga kaibigan, tayo po ay pinaunlakan ni Secretary Senen Bacani, miyembro ng GPH Peace Panel upang ibahagi sa atin ang impormasyon tungkol sa Socio-Economic Development Project na nakasaad pa rin sa Normalization Annex ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Yan nga mga ka-network, ang ating nakaraang talakayan at upang mas maliwanagan pa po tayo ng husto sa nilalaman ng Normalization Annex na nakapaloob sa CAB, muli po nating inaanyayahan si Attorney Haron Milling, ang Executive Assistant ni Chairman Iqbal sa gabing ito upang may paliwanag sa atin kung ano ba itong tinatawag na policing na isa sa probisyon ng normalization. At maliban po dyan mga kaibigan, ka-network, atin din mapapakinggan ang ginawang panayam ng ating mga ka-network sa ating mga komunidad upang marinig ang kanilang saloobin at panawagan
sa gobyerno ng Pilipinas at ng MILF hinggil sa usaping pangkapayapaan at sa mabubuong Bangsamoro New Political Entity. Maririnig din natin mga kaibigan ang nakalap na mga balita ng ating mga ka-network mula sa loob at labas ng Bangsamoro communities upang may paabot ang inyong mga katanungan, opinyon at hinanaing. Maaari po kayong mag-text sa mga sumusunod na Comonet mobile numbers. Para sa smart subscribers, mag-text sa 0998-1690-597. At para naman po sa mga Globe subscribers, mag-text sa 0915-458554. Inuulit ko po para po sa smart 0998-1690-597. At para naman po sa Globe, mag-text sa 0915-454-8554. Yes, kasama niyo, Yusop. Ang oras po natin mga kaibigan sa Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, ay ganap ng 43 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. At sa ulo ng ating mga balita, Bangsamoro News Update. Organization of Islamic Conference inimbitahan ang mga leader ng MILF at MNLF sa isang pagpupulong sa Jeddah, Saudi Arabia. MINRAC magkakaroon ng 5th General Assembly. Non-governmental organization at JICA pumirma ng kontrata sa pag-implementa ng Human Resource Mapping Information Campaign sa Moro communities. At MILF nagsagawa ng advokasya sa kuta ni Ustadz Javier Malik. Organization of Islamic Cooperation or OIC, inimbitahan ng mga leader ng MILF at MNLF sa isang pagpupulong sa Jeddah, Saudi Arabia. Mga leader ng Moro National Liberation Front o MNLF at Moro Islamic Liberation Front o MILF sumang-ayon na isantabi ang kanilang pagkakaiba sa pagpupulong na naganap noong nakaraang ika-20 ng Hunyo sa Jeddah, Saudi Arabia. Kinumpirma ni MILF Chief Negotiator Muhagir Iqbal na pumirma ang dalawang grupo kasama ang Organization of Islamic Cooperation ng isang joint statement sa muling pag-aaktibo ng Bangsamoro Coordinating Forum or BCF. Ang BCF ay isang mekanismo na nilikha ng OIC noong 2010 upang makamit ang kapayapaan at pagunlad ng Bangsamoro. Ang joint statement ay pinirmahan ni Randolph Parcasio, spokesman at legal counsel of MNLF at ni Muhagir Iqbal bilang head ng MILF delegation at OIC Secretary General Iyad Amen Madani. Ang layunin ng BCF ay upang magpagkaayos ang mga leader ng MNLF, mapagkaisa ang MNLF at MILF para may pag-isa ang posisyon ng MNLF at MILF sa implementasyon ng OIC 2013 Resolution calling for integration of the 1996 Final Peace Agreement and the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa loob ng Bangsamoro Basic Law. Balita Bangsamoro. MINRAC magkakaroon ng ika-5 General Assembly. Magkakaroon ng ika-5 General Assembly ang Mindanao Human Rights Action Center o MINRAC bukas araw ng Biyernes, June 20 hanggang 21 nagaganapin sa Pagana Native Restaurant dito sa Cotabato City. Sa temang Learning from Experiences and Moving Towards a More Strengthened People's Human Rights Protection and Advancement, ang General Assembly ay taunang ginaganap ng MINRAC na kung saan dinadaluhan ito ng mga volunteers mula pa sa iba't ibang bahagi ng Kamindanawan at Palawan.
Dadalo sa pagtitipong ito ang iba't ibang partners mula dito sa bansa at magiging sa ibayong dagat. Ang ilan sa nakatakdang magbigay ng inspirational messages kasama ang Executive Secretary ng ARMM, Attorney Liza Masahud Alamia, Dr. Stephen Rood, Executive Director ng the Asia Foundation at miyembro ng third-party monitoring team at ang Chairman ng Regional Human Rights Commission ng ARMM na si Attorney Algamar Latif. Inaasahang darating din ang Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales upang magbigay ng mensahe. Ayon pa kay Abdul Basit Benito, ang Executive Director ng MINRAC, napapanahon ang General Assembly na ito sapagkat hindi nangangahulugan na wala ng hidwaan sa pagitan ng gobyerno at MILF ay wala na ring paglabag sa karapatang pantao. Sa katunayan, anya, dumarami ngayon ang paglabag sa karapatang pantao sa mga sibilyan at hindi ito masyadong nabibigyan ng pansin, sabi pa ni Benito. Kinakailangan din daw na palakasin pa ang MINRAC bilang isang human rights organization para ihanda ito sa inaasahang pagkakaroon ng bagong Bangsamoro government, dagdag pa ni Benito. Bukod sa pagbibigay ulat ng iba't ibang coordinators, magkakaroon din ng strategic planning para sa pag-uusap kung ano ang susunod na hakbang sa gagawin para lalo pang mapalakas ang MINRAC. Ang MINRAC ay binubuo ng iba't ibang organization kasama na dito ang Al-Ihsan Foundation, BCJP, BMWSF, BLN, CBCS, CCPDI, IPRC, Kangudan, KFI, MAPAD, Moro Law, MODEC, Unipad at Unifil Women. Balita Bangsamoro. Samantala, non-government organization at JICA pumirma ng kontrata sa pag-iimplementa ng Human Resource Mapping Information Campaign sa Moro communities. Pumirma ng kontrata ang Bangsamoro Leadership and Management Institute or BLMI, United Youth for Peace and Development o UNIPAD at Mindanao Action for Peace and Development MAPAD initiatives kasama ang Japan International Cooperation Agency o JICA. Noong ika-16 ng Hunyo, Lunes, naganap ang sa lungsod ng Cotabato para sa pag-implementa ng Information Drive Campaign sa Moro communities. Ang Information Drive Campaign ay kabilang sa mga programang Human Resource Mapping o HRM para sa Bangsamoro professionals. Ang HRM kabilang sa Human Resource Development o HRD component ng Comprehensive Capacity Development Project for the Bangsamoro o CCDP-B na pinangungunahan ng Bangsamoro Transition Commission o BTC sa pakikipagtulungan ng JICA. Ang pagpirma ng kontrata ay pinamumunuan nila Dr. Norodin Salam ng CCDP-B Project Manager ng BTC Socio-Economic Program, si Mr. Shinichi Masuda, Chief Advisor ng JICA Cotabato Project Office, at ang tatlong pinuno ng service providers na siyang gagawa ng Information Drive Campaign sa Central Mindanao, Northern Mindanao, Western Mindanao 1, and Western Mindanao 2. Sinabi ni Mr. Masuda na ang HRM ay na-launch na noong June 4 sa lungsod. Ayon kay Mr. Masuda, pagkatapos na mapirmahan ng kontrata, ang service providers ay pupunta sa mga Moro communities upang ipaliwanag ang human resource mapping. Pumirma sa kontrata sina BLMI Executive Director Ustads Mahmoud Sumilalaw, President Rahib El Kudo ng Unipad at Executive Director Samsudin Madi Amelia ng MAPAD. Sinabi ni Ustads Mahmoud na ang programa ay hindi para sa individual, ngunit ito ay para sa magandang kinabukasan ng Bangsamoro. Pinasasalamatan ng partisipante na lumahok sa pirmahan ng kontrata ang mamamayan ng Japan, JICA at BTC. Kasama rin sa orientation bago mangyari ang signing ang update ni Attorney Haron Miling tungkol sa DPH-MILF peace process. Ayon kay Prof.
Professor Salam, ang updates ng peace process ay ibabahagi ng BLMI, UNIPAD at MAPAD sa kanilang gagawing community forum para sa MNLF, MILF, LGUs, NGOs, CSOs at iba pang grupo sa Cotabato City, Isabela, Marawi City, provinces of Maguindanao, North Cotabato, Lanao del Norte at del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Dagdag pa ni Professor Salam na ang BDA at Consortium o Bangsamoro Civil Society o CBCS ay tutulong sa pamamahagi ng pagkolekta ng datasheet sa kanilang regional offices. Ayon kay Professor Salam, ang Human Resource Mapping ay isang imbentaryo ng mga Bangsamoro professionals at sa mga nais kumuha ng datasheet ay makipag-ugnayan lamang sa BTC Human Resource Mapping Implementation Unit sa kanilang contact number na 552-1436 o 0935-3014-757 o 0947-7517-609 o di kaya'y mag-log on sa www.bangsamoroprofessionals.org. MILF nagsagawa ng advokasya sa kuta ni Ustad Sabir Malik. Nagsagawa ng mapayapang advokasya noong 8 ng Hunyo ang Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Barangay Bitanag, Panamaw, Sulu, kuta ni Ustad Sabir Malik ng Moro National Liberation Front o MNLF, isa sa malapit na taga-suporta ni Nur Miswari. Kasama sa delegasyon ng MILF sina Luds Natul Aulia, Provincial Director, Ustads Al-Shaid Abdul Majid, Vice Chairman of the MILF Political Committee Northern Sulu, Abdul Mutalib Ismi, kung saan sila ang naging tagapagsalita sa naturang advokasya at iba pang matataas na pinuno ng MILF. Layunin ng mapayapang advokasya na maliwanagan ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga miyembro ng MILF at ng MNLF sa naturang lugar at upang ma-educate ang mga residente ng Barangay Bitanag at mga kalapit barangay nito sa Framework Agreement on the Bangsamoro o FAB at 4 na annexes nito. Kasama rin dito ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at ang proposed governing law ng Bangsamoro New Political Entity. Nasiyahan ang partisipante nang malaman na ang basic law ay isinali ang ilang mahalagang issues na nilalaman ng 1996 Jakarta Final Peace Agreement sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MNLF. Ayon sa mga residente, pagkatapos ng standoff sa Zamboanga City noong nakaraang September 9 hanggang 27 ng 2014, ang Bitanag at kalapit barangay nito ay hindi na sumusunod sa anumang utos ni Chairman Miswari. Bagkus, ibinaling ng mga residente ngayon ang suporta sa GPH-MILF Peace Agreement, kung saan dito nila nakikita ang tunay na solusyon sa ilang dekadang armadong digmaan. Ang MILF sa Sulu na siyang nanguna sa aktibidad at ilang organizer ng programa ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa Panamaw official sa kanilang suporta at kooperasyon para maging matagumpay ang nasabing aktibidad. Hangarin ng organisa ng programa na nabigyan ng sapat na kaalaman ang mga residente sa peace process upang malis ang kanilang agam-agam at pangamba. Balita Bangsamoro. Yan po ang mga mahalagang pangyayari na nakalap sa ating mga nakalap sa loob at labas ng Bangsamoro. Ako po si Jehan Usop, kasama si Yusop Makabuat. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ilang saglit po lamang ay maririnig na natin ang iba't ibang opinyon at panawagan ng ating mga mamamayan hinggil sa kasalukuyang pag-usad ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF.
Pero bago po yan, atin pong tunghayan ang ilang paalaala. Alam mo ba pare, napapansin ko na unti-unti nang bumabalik yung kapayapaan dito sa ating lugar. Oo, Mare. Simula nang napirmahan ang CAB sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Ha? CAB? Ano nga ba itong CAB pare? Ito ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, isang kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan sa Malacanang noong nakaraang March 27. Napapaloob sa CAB na ito ang mga napagkasunduan mula sa Framework Agreement on the Bangsamoro or FAB at ang mga naging annexes nito tulad ng Transitional Arrangement and Modalities, Revenue Generation and Wealth Sharing, Power Sharing at Normalization. Naku pare, dapat nga natin ipagdiwang dahil napirmahan na nga ito. Dahil napakalaking kaginhawaan ito dito sa ating lugar at higit sa lahat, manunumbalik na ang kaunlaran ng ating lugar. Upang higit na maunawaan ang usapin ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ugaling dumalo sa mga pagtitipon na may kinalaman sa usaping ito. O di kaya ay manatiling makinig sa programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan sa DXMS Radyo Bida tuwing Huwebes 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. Ngayon, Tinig ng Kapayapaan ay ganap ng 58 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kung meron po kayong mga katanungan, opinyon o hinaing ay mag-text lamang po sa Kumonet mobile numbers para sa Smart 0998-169-0597 at para naman po sa Globe subscriber 0915-454-8554. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang ginawang panayam ng ating mga ka-network sa iba't ibang mamamayan sa Mindanao upang malaman natin ang kanilang mga hinaing at panawagan sa mabubuong Bangsamoro government, maging ang kanilang panawagan para sa ating gobyerno at sa Moro Islamic Liberation Front. Ang kapayapaan. Ako nga pala si Rahib Puas galing sa Carmen. May nalalaman po ba kayo tungkol sa issue ng policing na napapaloob sa Normalization Annex? Tungkol naman dito sa sinasabi nilang policing na napapaloob sa normalization, actually ang narinig ko tungkol dito ay ang mga polis natin na kung saan sila yung naka-training nung mga trainings na naririnig namin tungkol dito sa policy, ay sila po yung sigurado na makapasok daw sa policing ng Bangsamoro government. Actually dito, kung titignan natin yan, ang maging police dapat niya malaman kung ano ba ang rules and regulation as a police. Actually, ang narinig ko pa sa iba na dapat din na makapasok sa police, iyong mga mayroon din kaalaman tungkol dito. Ibig sabihin, may alam sa kung ano ba yung tungkulin ng isang police. Ano ang pagkakaintindi nyo sa policing at ano inaasahan nyo dito? Ang pagkakaintindi ko sa policing about dito sa Bangsamoro government, yung mga police na yun ay ang pagkakalam ko dito sa buong arm ay sabi nila maalis daw lahat. Pero not totally lahat ay maalis. Unless mayroon lang may dadag tungkol doon sa policing na yan. At dapat ang asa natin na kung mayroon tayong policing na galing sa Bangsamoro government, ang implement nila yung matuwid talaga na daan. Hindi tulad ng mga pagngungutong na yan. Kung mayroon mang gumagawa niyan, wag sana magalit. Kung mayroong mga kutong na yan, hindi na dapat gawin yan. Ang gagawin lang nila, yung kung ano ba yung tama. Okay, sir. Ano naman po ang inyong inaasahan dito? Ang inaasahan po natin sana sa pagbabago ng ating komunidad ay mawala na sana yung mga violence na yan. Like for example, ng agawan ng motor, hindi na yan mangyayari. And then, pangalawa po, yung mga pagpapatay sa mga tao na hindi naman may kasalanan, yung bang mga tao na pinapatay na walang man silang kaalam-alam o wala silang kasalanan. And then, isa dito yung sana inaasa natin pag dumating na itong
sinasabing Bangsamoro government ay ituwid at saka ilagay ng mga policing natin na Bangsamoro na sana po ay yung pananamit ng ating mga kapatid ng mga babae, kasi kadalasan po maraming nakukuha dyan na yung dyan nanggagaling yung pananamit nila na maganda o di kaya yung 60 nanggagaling din dyan yung tinatawag natin na rape. So yun yung sana na hindi natin maasa na mangyari pa yun. Ano ang inyong panawagan o mensahe sa dalawang panig hinggil sa Bangsamoro Peace Process? Ang maibigay ko lang na mensahe tungkol dito sa Bangsamoro Peace Process sa dalawang panig, sana po yung aprobahan na yung sinasabi nilang BBL para naman ma-implement nila yung mga policy na dapat nating gawin na Bangsamoro. Hindi lang Bangsamoro kundi yung other na mga tao, yung mga lumad, mga IPs, Christian, kung saan gusto pumasok sa tinatawag nilang Bangsamoro government. At na makita naman nila kung ano ba talaga ang Bangsamoro government. Kasi lahat po na mga tao, inaasahan po nila sana po ay mapirmahan na at ma-implement na yung tinatawag na Bangsamoro Basic Law. So sana po panawagan po natin sa mga kasama natin, suportahan po natin yung tinatawag na Bangsamoro Basic Law at makita natin kung ano ba talaga itong Bangsamoro government. May nalalaman po ba kayo sa policy na napapaloob sa Normalization Annex? Sa Normalization Policy of the Bangsamoro Government, ang masasabi ko po ay natawag na pagkakaisa natin na Bangsamoro sa buong Mindanao, na magkakaisa po tayo tungo sa kabutihan natin. Layunin natin na magandang pamamalakad at pagkakaisa. Ano ang inaasahan nyo, policy na ito? Inaasahan ko po ay tulad na nasabi ko na pagkakaisa sa ating Bangsamoro government ay mapasitupad natin ang tinatawag na tunay natin pananampalataya sa magandang halimbawa natin sa tunay na pananampalataya na bilang Bangsamoro government ay may sagawa na natin, may pasatupad po. Ano po ang inaasahan ninyong pagbabago kapag naitupad ang Bangsamoro government? Ang inaasahan ko pong pagbabago ay hindi po sa salapi, ngunit sa tinatawag kong pagkakaisa ay sa ating mga Bangsamoro dito sa Mindanao area ay magbabago talaga po kung tayo ay may pasatupad ang Bangsamoro government dahil sa magandang halimbawa natin tulad ng tayo ay magkakaisa, matatag ang ating kabuhayan at higit sa lahat ay ang ating bansa. Especially sa kabuhayan natin na tayo mga Bangsamoro ay mapaayos tulad ng natin mga mahihirap dito sa Mindanao ay matutulungan ng matataas na pinuno ng MILF GRP. Ang aking inaasang pagbabago doon sa kasalukuyang sitwasyon. Sa punto pong ito, atin pong makakausap si Attorney Haron Miling. Siya po ang Executive Assistant ng Bangsamoro Transition Commissioner na si Chairman Mohagir Iqbal upang magbigay ng linaw sa specific na provision na nakapaloob sa Normalization Annex tulad ng nabanggit natin kanina hinggil sa aspeto ng policing. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Sarap namang langapin ng sariwang hangin. At kay gandang tingnan, ang nakapalibot na punong kahoy sa inyong bakuran, Chris. Yan, Magda, ang ilan lamang na ibibigay sa atin ng pakinabang ng punong kahoy. Di ba, Sofia? Tama ka, Chris. At sabi ng Unipad, may programang Adopt a Tree. Ang mga punong kahoy ay tumutulong sa pagkontrol ng soil erosion dahil sinisipsip nito ang tubig na nakakatulong upang pigilan ang malakas na baha at pag-apaw ng tubig. Tumutulong din ito sa pagkontrol ng water pollution. Tama. At nililinis din ito ang maruming hangin na tinatawag na carbon dioxide mula sa pagsunog ng plastic, goma at pagbuga ng usok ng mga sasakyan at factories. Nako, ang laki pala ng pakinabang ng mga punong kahoy. Kaya't simula ngayon, magtatanim din ako. Ang mensaheng ito ay isang paalaala mula sa Cotabato Multimedia Network o Comunet at ng himpilang ito.
Gaya po ng naipangako namin kanina, nasa linya po natin ngayon si Attorney Haron Milling, ang Executive Assistant ni Commissioner Iqbal. Atin po siyang bigyan ng mga katanungan tungkol ho sa annexes on comprehensive agreement na patungkol po sa usapin ng policing. Magandang gabi po, Attorney. Hello. Magandang gabi naman. Hello. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasamang Jehan at kasamang Yusuf. Yes. Sir, mga konting katanungan lang po para sa kapakanan ng ating tagapakinig. Para po sa kaalaman ng ating tagapakinig, ano po ba itong normalization annex na napapaloob sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB? Ang normalization annex ay isa sa 4 na annexes na pinirmahan ng gobyerno ng Pilipinas at ang organisasyon ng MILF. Ito ay isang, sa English pa, integral part of the Framework Agreement on the Bangsamoro. Ibig sabihin ng integral part ay hindi dapat ihiwalay. Talagang kasama doon sa Framework Agreement on the Bangsamoro. Ito ay napapaloob dito yung it outlines and elaborate the additional details on normalization. Yes. Sir, yung sa usapin ho nung bubuing independent commission on policing, ano po ang magiging papel nito? Ano ang mga specificong term of reference na gagabay sa mga bubuo nito? Kasama diyan, bago tayo pupunta diyan sa Independent Commission on Policing, emphasize ko lang ang kumbaga kung paano mo natin maintindihan ang salitang normalization. Dito sa Annex on Normalization na ito ay dinefine sa Annex on Normalization na ito ay isang proseso na ang mga communities, ibig sabihin yung mga Bangsamoro communities ay makamtan nila yung mga pamumuhay na hinahangad nila. Yes. Ito po ay kasama dito ang pursuit of sustainable livelihood at saka political participation within a peaceful deliberative society. In short, ang normalization po ay isang paglalakbay, isang proseso na paalis doon sa isang abnormal na situation papunta doon sa normal na situation. Now, isang component ng normalization annex na yan, yung usapin ng policing. Ibig sabihin nun, yung pagbubuo, pagtatayo ng isang pulis para sa Bangsamoro. Para para matagumpay na maipatayo ang Police for the Bangsamoro, isang Independent Commission on Policing ang pinagkasunduan ng magkabilang panig ng GPH at ng MILF. At ayon nga sa ating balitas at saka ang meron na silang terms of reference, yung TOR na sinasabi ninyo, kung saan ang report nila ay na-submit na sa Central Committee ng MILF at saka sa GPH sa panel ng sa usapang pangkapayapaan. Ito ay nangyari noong pang February 27, 2013. Yes. Hindi ko lang po masyadong because hindi ako privy doon sa mga detalyado kung ano ang sinabi doon sa terms of reference ng Independent Commission on Policing. Itong kasing ICP na ito ay isang very reliable na component ng usapang pangkapayapaan sapagkat ang chairman ito ay isang international personality. Ito ay si Chairman Randall Beck. Siya ay isang assistant commissioner
doon sa Canadian Royal Mounted Police. Apo. Sir, maaari niyo po bang palalimin ang kahulugan ng mga terminong appointment, deployment, employment na mangyayari sa kasalukuyang police force ng ARMM? Medyo masalimuot na mga terminology ang mga ginamit na diyan sa katulad ng appointment, employment, deployment. Subalit ito ay napapalaloob din sa usapang pangkapayapaan doon sa mga agreement na pinagpirmahan ng magkabilang panig. Ang employment ay tinatawag na utilization of units or elements ng PNP for the protection of lives and property, at saka enforcement of laws, maintenance of peace and order, at saka yung prevention of crimes, arrest of offenders, at saka bringing to justice the offenders. Yun ang tinatawag na employment of the police force for the Bangsamoro. Yung appointment naman, hindi na natin palalimin ng kundi doon sa practical na definition ng appointment ay ang ibig sabihin nito yung pagbibigay ng legal papers after yung isang aplikante ay na-comply niya yung lahat ng mga requisites, mga requirements, ay siya po ay bibigyan ng appointment. Pangatlo, itong term na deployment. Term na deployment dyan sa peace agreement na yan ay napatungkol sa orderly and organized physical movement ng elements of or units of the Philippine National Police within the province, city, or municipality for purposes of employment. Apo, napaka-interesante pong mga katanungan, sir. Sana. Pero sapagkat medyo ginagahol na rin po tayo ng oras, no? Kinakapos na po tayo ng oras. Pero bilang panghuli po, ano po ang inyong mensahe o panawagan para po sa ating mga tagapakinig? Well, katulad ng dating mga talakayan natin, kasamang Jehan, kasamang Yusuf, ako po si Haron Miling, ang Executive Assistant ni Chairman Muhaggir Iqbal ng Bangsamoro Transition Commission. Ang ilan sa aking mga panawagan ay ang paulit-ulit na inaadurin na ng ating mabutihing chairman, ito ay ang mensahe ng kapayapaan. Una, ang silencing of the guns of the MILF. Susunod na dito yung step-by-step na panunumbalik ng normalcy dito sa Bangsamoro homeland. Sana po ay bigyan natin ng isang open mind o bukas na kalooban tungkol sa parating na Bangsamoro Basic Law. Sapagkat the matter of enactment of the Bangsamoro Basic Law is the work of Congress, pero yung ratification, yung approval ng Bangsamoro Basic Law ay sa atin yan, sa qualified voters dito sa Bangsamoro homeland. No less than the newly promoted Cardinal Orlando Quevedo ay optimistic sa ngayon na ang Cotabato City will join the Bangsamoro this time. Bakit? Sapagkat nakikita niya na maganda ang samahan ng majority citizens. Ibig sabihin ito yung mga Moro because of the social reconfiguration of the city ngayon, Muslim majority na, pati na rin ang cooperative minority. Ibig sabihin yung mga ibang mga kapatid natin na hindi mga Bangsamoro ay nakikipagtulungan sa atin upang may patayo na ang ninanais natin ng Bangsamoro government. Sa panghuli po, po ay nakikiusap sa ating mga kababayan na bigyan natin ng puwang ang ating mga kalooban. Let us give peace a chance para po sa atin lahat ito. Hindi lamang para sa Bangsamoro, kundi pati na rin sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very well said po. Maraming salamat din po.
Maraming salamat po, Attorney Haron Milling, at sa inyong ibinahaging impormasyon sa amin at sa ating mga tagapakinig. Sana ay mapaunlakan niyo po po kami muli sa mga susunod naming programa. Yes, at sana po ay nakatulong ang ating programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan, para sa mas maunawaan natin ng mabuti ang mga updates at iba pang activities na may kinalaman sa pag-usad ng peace process na nangyayari sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF. Ang oras po natin ay 17 minuto makalipas ang 8:08 ng gabi. Sa mga nais pong magpadala ng mga komento, reaksyon o panawagan, maaari po kayong mag-text sa ating Comunet mobile numbers na 0998-1690-597 at sa Globe 0915-45-48554. Inulit ko po para po sa Smart 0998-160597 at sa Globe 0915-45-48554. Sa pagpapadala po ng mensahe, huwag kalimutang banggitin ang inyong complete name o nickname at maging ang lugar kung saan kayo nakatira. Pagkatapos ng ilang paalala ay babasahin na po natin ang mga mensaheng natanggap mula sa ating text line. Bago po yan, narito muna ang ilang paalala. Alam mo ba, pare, napapansin ko na unti-unti nang bumabalik ang kapayapaan dito sa ating lugar. Oo, Mare. Simula na napirmahan ang CAB sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Ha? CAB? Ano nga ba itong CAB, pare? Ito ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, isang kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan sa Malacanang noong nakaraang March 27. Napapaloob sa CAB na ito ang mga napagkasunduan mula sa Framework Agreement on the Bangsamoro or FAB at ang mga naging annexes nito tulad ng Transitional Arrangement and Modalities, Revenue Generation and Wealth Sharing, Power Sharing at Normalization. Naku, pare, dapat nga natin ipagdiwang dahil napirmahan na nga ito. Dahil napakalaking kaginhawaan ito dito sa ating lugar at higit sa lahat, manunumbalik na ang kaunlaran ng ating lugar. Upang higit na maunawaan ang usapin ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ugaling dumalo sa mga pagtitipon na may kinalaman sa usaping ito. O di kaya ay manatiling makinig sa programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan sa DXMS Radyo Bida tuwing Huwebes 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. Bago tayo magpatuloy, gusto ko munang batiin ang ating mga tagapakinig. Si Brother To Alfonso, nakikinig siya ngayon at maraming salamat sa mga paalala. Maraming salamat sa mga tips. At gusto ko rin nung batiin yung mga kaibigan at kasamahan natin dyan sa Swiss Foundation for Mind Action or FSD, sila Ate Sanima, yung mga kasamahan natin sa Buluan, Maguindanao, nakikinig sila ngayon. Maraming salamat sa pakikinig. Oo, kasama ang Ate G, no? Yung mga kasama rin natin dito sa Cotabato City na nakikinig. So, binabati ko rin kayo ng isang magandang gabi at salamat sa pakikinig at suporta sa mga patuloy na pakikinig sa aming programa na Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Oo. Nagbabalik po ang ating programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Ang oras dito sa Radyo Bida, ganap ng 20 minuto makalipas ang 8:08 ng gabi. Sa iba pang mga kaganapan, lubog ngayon sa tubig baha ang ilang municipalities dito sa probinsya ng Maguindanao. At sa kasalukuyang nagsasagawa ng validation ang ARM Helps sa mga lugar na inabot ng tubig baha upang mabigyan ng kaukulang tulong. At sa ating tips, ito ang ilang mga tips para sa mga nangyayaring climate change ngayon at dahil tag-ulan, na narito ang ilang dapat nating gawin para hindi magkasakit sa panahong ito.
Kung kayo po ay isang dealer ng Avon at medyo marami-rami na ang naipong catalog, huwag po itong sunugin at hindi makasama sa ating kalikasan at kalusugan. Bagkos ito ay pakinabangan sa pamamagitan ng paggawa ng dekorasyon mula dito. Ugaling makinig sa radyo kung merong ibang parating na malakas na ulan upang hindi maulanan at manatiling magdala ng payong, raincoat at kung ano-ano pang panlaban sa ulan. Kumain ng masusustansyang pagkain tulad ng prutas at gulay upang hindi madaling kapitan ng sakit. Salamat, Ate Gian Usop. Reminders lang po sa lahat po ng miyembro ng Comunet, bukas po sa araw ng Biyernes o Friday, June 20, 2014, ay magkakaroon po tayo ng kapehan sa forum. Ito ay gaganapin sa Forum ZFD Office sa bandang alas 2 ng hapon para sa pag-usapan ang next activity ng Comunet. Sana ay makadalo kayo at salamat. At magbabalik po tayo pagkaraan ng ilang paalala. Alam mo ba, pare, napapansin ko na unti-unti nang bumabalik yung kapayapaan dito sa ating lugar. Oo, Mare. Simula na napirmahan ang CAB sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Ha? CAB? Ano nga ba itong CAB, pare? Ito ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, isang kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan sa Malacanang noong nakaraang March 27. Napapaloob sa CAB na ito ang mga napagkasunduan mula sa Framework Agreement on the Bangsamoro or FAB at ang mga naging annexes nito tulad ng Transitional Arrangement and Modalities, Revenue Generation and Wealth Sharing, Power Sharing at Normalization. Naku, pare, dapat nga natin ipagdiwang dahil napirmahan na nga ito. Dahil napakalaking kaginhawaan ito dito sa ating lugar at higit sa lahat, manunumbalik na ang kaunlaran ng ating lugar. Upang higit na maunawaan ang usapin ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ugaling dumalo sa mga pagtitipon na may kinalaman sa usaping ito. O di kaya ay manatiling makinig sa programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan sa DXMS Radyo Bida tuwing Huwebes 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. Tinig ng Kapayapaan. Sarap namang langapin ng sariwang hangin at kay gandang tingnan ang nakapalibot na punong kahoy sa inyong bakuran, Chris. Yan, Magda, ang ilan lamang na ibinibigay sa atin ng pakinabang ng punong kahoy. Di ba, Sofia? Tama ka, Chris. At sabi ng Unipad, may programang Adopt a Tree Now. Ang mga punong kahoy ay nagbibigay sa atin ng oxygen o sariwang hangin na ating nilalanghap. Oo nga, Sofia. Ang mga punong kahoy ay tumutulong sa pagkontrol ng soil erosion dahil sinisip-sip nito ang tubig na nakakatulong upang pigilan ang malakas na baha at pag-apaw ng tubig. Tumutulong din ito sa pagkontrol ng water pollution. Tama. At nililinis din ito ang maruming hangin na tinatawag na carbon dioxide mula sa pagsunog ng plastic, goma at pagbuga ng usok ng mga sasakyan at factories. Nako, ang laki pala ng pakinabang ng mga punong kahoy. Kaya't simula ngayon, magtatanim din ako. Ang mensaheng ito ay isang paalaala mula sa Cotabato Multimedia Network o Comunet at ng himpilang ito. Ay, salamat. Napirmahan na rin ang wealth sharing annex. Bay, ano pala yung wealth sharing? Kaka, ang sabi ng speaker dun sa consultation na aking dinaluhan, ang wealth sharing ay hatian ng yaman sa pagitan ng Bangsamoro at gobyerno. Ito daw ay isang hakbang sa bubuing Bangsamoro Basic Law. Bay, anong resulta ng hatian? 100% para sa non-metallic tulad ng charcoal, graba, quarry at iba pa ay mapupunta sa Bangsamoro. Samantalang 75% naman para sa metallic tulad ng gold, copper at 25% para sa gobyerno. 50-50 na napagkasundo ang hatian para sa oil, fuel, uranium, ngunit ito daw ay maaari pang mabago depende sa mapagkasunduan ng dalawang panig sa pag-usad ng negosasyon. Alhamdulillah, salamat at unti-unti na rin nating makakamit ang kapayapaan. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Cotabato Multimedia Network, Comunet at ng himpilang ito. At dyan po nagtatapos ang ating programa. Mga kaibigan, mga taga-subaybay, mga ka-network,
Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Ang programang ito ay para sa inyo. Hangad po namin ng makapagbigay kami ng wastong kaalaman sa inyo. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng mga miyembro ng Kumunet sa inyong mga kontribusyon at aktibong pakikibahagi para sa ikakatagumpay ng ating programa. At sa ngalan ng iba't ibang organisasyon na bumubuo sa Kumunet, ang Bangsamoro Center for Just Peace, Consortium of Bangsamoro Civil Society, Kadtuntaya Foundation Incorporated, Moro Women Development and Cultural Center, United Youth of the Philippines Women, United Youth for Peace and Development, IWatch, Mindanao People's Peace Movement, Regional Reconciliation and Unification Commission, at ng Mindanao Action for Peace and Development Initiatives, at sa suporta ng GIZ at Forum ZFD. Ang nakaagapay po natin sa technical side ay si Ginoong Jonathan Estorbo. Ako po uli si Yusop La Makabuat. Ako naman po si Jehan Usop. Ito po ang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Samahan ninyo po kami sa susunod na Huwebes mula 7:30 ng gabi hanggang 8:30. Dito pa rin po sa DXMS Radyo Bida. Mapiyama gabi sal kanulangon, maayong gabi, Fiyo Kolongonon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kalikasan at iba pang kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Hanggang sa susunod na Huwebes, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito lang sa DXMS Radyo Bida. 882 sa inyong mga pihitan.